Alam nating lahat na hindi madali ang kumita ng pera. Ang bawat sentimo na hawak mo ngayon ay bunga ng iyong pagpupuyat, pagod at sakripisyo. Kaya naman nakakalungkot isipin na minsan kahit lumaki na ang iyong kita, parang bula pa rin itong naglalaho. Hindi mo nararamdaman ang pag-angat ng iyong pinansyal na sitwasyon dahil sa mga ugali at desisyon sa paggastos na akala mo'y maliit lang pero unti-unting lumalamon sa iyong hard-earned money. Kaya kailangan mong maging matalino at mapanuri. Oras na para buksan ang iyong isipan sa 11 bagay na umuubos ng iyong pera. Kaya naman sa video natin ngayon, tatalakayin ko ang 11 money traps na dapat mong iwasan para hindi ka maghirap o malubog sa utang. Kapag naunawaan mo ang mga ito at sinimulang iwasan, mas magiging malinaw ang landas mo tungo sa financial freedom. Pero bago tayo magpatuloy, shoutouts muna. Money trap number 1, impulse buying. Ito yung biglaang pagbili ng mga bagay lalo na kapag may sale sa online shopping platforms tulad ng Orange app, Blue app at Black app. Marami kang nabibili dahil lang naka-sale o dahil nagandahan ka lang sa advertisement. Pero sa huli ay hindi mo naman talaga kailangan at madalas ay natatambak lang sa bahay. Ang mga hindi planadong pagbili na ito ay parang maliliit na butas sa iyong bulsa na unti-unting lumalamon sa iyong budget. Hindi mo namamalayan, lumaki na pala ang bill mo. Kaya bago ka mag-add to cart o mag-checkout, tanungin mo muna ang iyong sarili. Kailangan ko ba talaga to o gusto ko lang? Maging mas matalino sa iyong desisyon. Alamin mo ang pagkakaiba ng needs at wants para maiwasan ang mga budol na nagsasayang ng iyong kinita. Maglaan ng 24-hour rule o ng isang buong araw para mag-isip bago mo bilhin ang isang bagay na sa tingin mo ay mahalaga. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ang mga ganitong topic, paki-like at paki-share ang aming video at i-click mo na rin ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong videos. Salamat! Money trap number 2, pagpapa-impress sa iba. Marami sa atin ang naghahangad na ipakita sa social media na mukhang nakakaangat na tayo sa buhay. Yung tipong living the life. Nagpo-post ng mga larawan na may suot na branded na damit, signature shoes, umiinom ng mamahaling kape at kumakain sa sosyal na lugar. Ginagawa mo to hindi lang para sa sarili mo, kundi para makakuha ng validation o likes mula sa iba para magmukhang successful. Ngunit ang totoo, baka mas mataas pa ang iyong bayarin at utang kesa sa iyong bank account. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong halaga sa kung anong brand ang suot mo. Pansinin mo ang mga tunay na mayayaman at successful. Sila ay madalas na simple lang at mas binibigyang halaga ang pagiging komportable at praktikal kesa sa mamahaling pangalan. Ang focus nila ay sa halaga at kalidad, hindi sa panlabas na anyo o impresyon na ibinibigay sa iba. Kaya mag-ingat na huwag maubos ang iyong pinaghirapan para lang sa panandali ang papuri at pogi points sa social media. Money trap number 3, unnecessary upgrades. Kultura na yata natin ang pagpalit ng bagong cellphone kada taon o pagbili ng latest gaming console o TV kahit ang luma naman ay okay pa at gumagana. Akala mo afford mo dahil may pera ka naman pambili. Pero ang totoo, hindi mo talaga afford kung hindi mo pa napapaayos ang mga sira sa bahay mo o natutugunan ang lahat ng pangangailangan ng pamilya mo. Tandaan mo na bumababa ang halaga ng mga gadget ng mabilis. Kaya hanggat gumagana at nakakatugon pa sa iyong pangangailangan, hindi mo kailangan sumabay sa uso, lalo na kung hindi kritikal ang gadget sa iyong trabaho o pagpapalago ng iyong kita. Maging praktikal sa iyong paggastos at isipin kung sulit ba talaga ang pag-upgrade na yon. Money trap number 4, labis na pagpa-party at pagpunta sa mga sosyal na okasyon. Masarap mag-party dahil stress reliever yan ng maraming Pinoy, lalo na pag Friday night. Ang paglabas kasama ang barkada ay mahalaga para sa social well-being. Pero kung gumagastos ka ng libo-libong piso bawat weekend para lang magmukhang rich sa mata ng iba o makisama sa mga sosyal mong kaibigan, ang tanong, sulit ba talaga yan? Ang labis na pagpa-party ay hindi lang uubos ng iyong pera, kundi ng iyong oras at kalusugan din. Okay lang mag-enjoy at makasama ang barkada pero in moderation lang para naman hindi maubos ang iyong pinaghirapan. O kaya pwede ka din humanap ng mas abot kaya at sustainable na paraan para mag-relax at magsaya.
tulad ng simpleng kainan sa bahay ng kaibigan. Money trap number 5. Paggastos sa virtual items. Kung mahilig ka sa online games tulad ng Mobile Legends, Valorant o kahit mga casual mobile games, siguradong pamilyar ka dito. Ang paggastos mo sa skins, battle pass o extra items sa laro ay malaking aksaya ng pera. Idinisenyo ang mga laro para ma-addict ka at panatilihin kang gumagastos gamit ang mga tactics na nagbibigay ng panandaliang power-up o ganda sa iyong character. Bukod sa perang nilalabas mo, ang mas malaking gastos ay ang oras na nakakain ng paglalaro mo. Oras na dapat sana ay nagagamit sa mas produktibong gawain, pagpapabuti ng sarili tulad ng pag-aaral ng bagong skill o paggugol ng oras sa iyong pamilya at kaibigan sa totoong buhay. Maaari ding makasama sa iyong kalusugan ang labis na paglalaro dahil sa madalas na pagpupuyat at pagpapabaya sa physical activity. Tandaan na walang masama sa paglalaro basta in moderation. Huwag mong hayaan na ma-addict ka, kaya limitahan mo ang iyong paggastos at oras sa paglalaro. Money trap number 6. Pagbibisyo. Maliban sa nakakasama sa iyong kalusugan, ang paninigarilyo, vaping, labis na pag-inom ng alak at iba pang bisyo ay malaking gastos din. Isipin mo, sa bawat stick ng yosi o hipak ng vape, literal na sinusunog mo ang pera mo. Halimbawa, kung gumagastos ka ng 100 pesos sa bisyo araw-araw, 36,500 na yan sa isang taon. Kung iipunin mo ang gastos sa bisyo sa loob ng ilang taon, baka makabili ka na ng lupa, makapag-down payment sa isang maliit na negosyo o makapag-ipon para sa iyong emergency fund. Mas matalino kung gagamitin mo ang perang iyon para sa iyong kinabukasan at kalusugan. Bukod sa magiging healthy ka dahil tinigilan mo ang mga masasamang bisyo, dadami pa ang savings mo. Kaya pahalagahan mo ang iyong sarili at gamitin ang iyong hard-earned money sa mga mas mahahalagang bagay. Money trap number 7. Pagpapautang. Marami sa atin ang may malaking puso at handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Kaya naman, isa sa pinakamadalas na dahilan kung bakit nauubos ang pera ng Pinoy ay ang pagpapautang sa kamag-anak, kaibigan o kakilala. Sa simula, ang intention mo ay tumulong, lalo na kung ang nanghihiram ay may magandang rason. Ngunit madalas, ito ang nagiging ugat ng financial stress at pagkasira ng relasyon. Hindi madali ang maningil, lalo na kung kapamilya o malapit na kaibigan ang may utang. Kadalasan pa nga, ang perang ipinautang mo ay hindi na nababalik o kaya'y matagal bago pa man maisauli. Yung pera na sana ay para sa iyong savings, investments o emergency fund ay nawala na lang bigla at di mo na napakinabangan. Kaya kung magpapautang ka, ipahiram mo lang yung pera na afford mong mawala sa'yo para kahit di ka mabayaran ay makakatulog ka pa rin ng mahimbing sa gabi. Tandaan mo na hindi ka masamang tao kung pipiliin mong unahin ang iyong financial security. Hindi mo kailangan ilagay sa alanganin ang sarili mo para lang makatulong. Money trap number 8. Utang sa luho. Malaking bitag ito para sa marami. Ang paggamit mo ng credit card ng sobra-sobra o pagkuha ng personal loan para sa bakasyon, mamahaling kasal o di kinakailangan pagpapaganda ng bahay ay parang bangungot. Ang interes ay mabilis na lumalaki at kakainin ang iyong kita. Halimbawa, kung nangutang ka para sa isang mamahaling trip, babayaran mo ito ng mahabang panahon at ang total na babayaran mo ay mas malaki pa sa aktwal na halaga ng trip. Kung ang iyong sosyal na lifestyle ay pinopondohan ng utang, hindi ka yayaman, kundi mas lalo kang malulubog sa pagkakautang. Hindi masama ang utang kung gagamitin mo ito sa tama. Gamitin mo ang pautang o loan para sa investments na magpapalago ng iyong pera tulad ng negosyo o bahay na paupahan at hindi para sa consumption o sa mga bagay na panandalian lang ang saya. Money trap number 9. Pagkuha ng car loan. Marami sa atin ang nangangarap na magkaroon ng sariling sasakyan. Para kasi sa marami, simbolo ito ng kaginhawaan at tagumpay. Ngunit ang pagkuha ng car loan ay isa sa mga pinakamalaking desisyon na maaaring makapagpahirap sa iyong budget. Maliban kasi sa mataas na presyo, ang bagong sasakyan ay may mabilis na pagbaba ng halaga pagkalabas pa lang sa dealership. Bukod pa riyan, mataas ang interest rate na nakapatong sa mga car loan na lalo nagpapamahal sa bawat buwan ng hulog mo. At hindi lang yan, may kasama pa itong annual registration
mandatory insurance at regular na maintenance na nakakadagdag sa iyong buwanang gastusin. Bilang isang dating car sales agent sa isang malaking kumpanya, na-witness ko na marami ang nahahatakan ng sasakyan dahil hindi kayang ipagpatuloy ang hulog sa bangko na nauuwi sa mas malaking problema. Walang masama sa pagkuha ng car loan basta hindi ito nakakasira sa iyong budget. Ngunit kung hindi pa talaga kaya, mas mainam na ipagpaliban muna o humanap ng second hand na sasakyan na pasok sa budget mo. Mas maganda rin kung ang pera mo ay mailalaan sa investments na lumalaki ang halaga kaysa sa nagde-depreciate ang value over time. Money trap number 10. Pagsusugal. Marami ang nabibighani sa pangako ng mabilis na pagyaman sa pagsusugal. Maging ito man ay sa casino, online sabong, loto o iba pang uri ng sugal. Ang idea na sa isang iglap ay pwedeng magbago ang iyong buhay ay sobrang nakakaakit nga naman, lalo na kung gipit ka. Ngunit ang totoo, ang pagsusugal ay isa sa pinakamabilis na paraan para maubos ang iyong pera at masira ang iyong buhay. Ang mga nagpapatakbo ng sugalan ay dinisenyo ang laro para panatilihing sila ang panalo sa huli. Maraming kwento ng mga individual na nagsimula sa maliit na taya at nauwi sa pagkawala ng lahat, tulad ng bahay, negosyo at ipon. Yung pera na sana ay para sa edukasyon ng mga anak, pambayad sa bills o pang-emergency ay nauubos lang sa paghahabol ng panalo na bihirang dumating. Tandaan na hindi lang pera ang nawawala kundi pati rin ang tiwala ng pamilya at kaibigan. Kaya maging matalino, huwag kang magpapadala sa ilusyon ng instant na pagyaman. Ang tunay na yaman ay nabubuo sa sipag, tiyaga at matalinong pagdedesisyon at hindi sa pag-asa sa swerte. Money trap number 11. Mga get rich quick scheme. Dahil sa kagustuhang umasenso agad, marami sa atin ang madaling madala sa mga pangako ng easy money. Yung mga PM is the key na trabaho, pyramiding schemes na may malaking bayad para maging member o mga programang naggagaranti ng milyong-milyong kita sa maikling panahon. Ang totoo, karamihan sa mga ito ay scam at ang tanging kumikita lang ng malaki ay ang nagbebenta ng idea sa iyo. Halimbawa, may mga investment platforms na nangangako ng napakataas na returns pero bigla na lang mawawala ang pera mo kasama ang mga nag-alok. Tandaan mo na walang shortcut sa tunay na tagumpay. Ang pagtatrabaho, pagiging matalino sa pera at mahabang pasensya ang magdadala sa iyo doon. Maging mapanuri sa mga alok na too good to be true at siguraduhin mag-research palagi bago mo pasukin ang isang oportunidad. At yan ang 11 money traps na dapat mong iwasan para hindi ka maghirap o malubog sa utang. Sa lahat ng ating tinalakay, ano ang mga na-realize mo at natutunan mo sa ating video? I-comment mo sa baba ang iyong sagot at i-share mo na rin kung saang lugar ka nanonood. Malay mo, ikaw na ang susunod na mababanggit sa ating shoutout. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Mag-like, mag-comment at i-share mo na din ang video na ito sa iba. Paki-follow na rin ang iba pa naming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay.